Isang binata na nagngangalang Jiang Ling ang matagal nang pinabayaan ang kanyang buhay. Palagi siyang nagkukulong sa kanyang silid, naghahanap ng pera para makainom. Isang araw, binuksan niya ang isang kalawang na bakal na kahon at natagpuan ang isang lumang cellphone. Sa sandaling iyon, isang pinagkakautangan na nagngangalang Anzenzen ang sumugod upang singilin siya. Nagpanggap si Jiang Ling na tumatawag sa kanyang editor na nagmamadali na bayaran siya. Hiningi niya na ipagpaliban ang utang hanggang sa susunod na buwan, ngunit iginiit ni Anzenzen na tawagan muli ang editor. Kaya, basta-basta na lang pinindot ni Jiang Ling ang isang numero. Sa kanyang sorpresa, narinig niya ang pamilyar na boses ng isang babae na hindi niya malilimutan habang buhay. Kinuha ni Anzenzen ang telepono at minamadali ang editor na bayaran si Jiang Ling. Ngunit ang nasa kabilang linya ay isang high school student na nagngangalang Anzenzen. Akala niya scam call lang pero tumawag ulit siya. Eksakto noong dumating ang dormitory manager para sa roll call, narinig ni Jiang Ling ang kanyang pangalan na Zenzen at siya ang babaeng hinahanap niya. Hello, Zenzen, ako si Jiang Ling. Gayunpaman, dahil hindi siya kilala ni Zenzen, agad niyang ibinaba ang tawag. Kinabukasan sa paaralan, ipinakilala ni Principal Liu ang isang bagong estudyante na nagngangalang Jiang Ling. Biglang naalaala ni Zenzen ang tawag kagabi. Ang nasa kabilang linya ay tinatawag din na Jiang Ling. Eksaktong tumawag siya muli, kaya pinaghihinalaan ni Zenzen na ang bagong kaklase ang nagpapahamak sa kanya. Kinuha ni Principal Liu ang kanyang telepono at pinarusahan siya dahil sa pagiging hindi nakatuon sa klase. Nang dumating ang break time, bumaba si Zenzen upang tanungin si Jiang Ling, ngunit pinigilan siya ng kanyang matalik na kaibigan na si Qiuqian na hindi pinapayagan ang sinuman na lapitan siya. Ang crush ko sa puso ay si Jiang Ling, nakita ko siya pagkatapos ng klase. Tumawag ako para mahuli siya. Tinanong niya kung paano ko nakuha ang numero niya. Akala ko may personality disorder si Jiang Ling at hindi niya naaalala na tumawag siya sa akin noon. Biglang dumating ang bagyo kasabay ng tawag ni Jiang Ling. Ngunit ang nasa kabilang linya ay hindi ang Jiang Ling na nasa harap ko. Natakot ako at sumigaw ng Jiang Ling. Narinig niya ang boses na pareho sa kanya. Ngunit ang naramdaman lang ni Jiang Ling ay isang nakakabinging tunog. Akala niya ako ay nalilito kaya umalis siya. Pumunta ako sa physics teacher at tinanong siya tungkol sa time-space ko. May isa akong libong tanong, ngunit sinabi ng guro na naiintindihan niya ang lahat. Naidikit na sa dingding ang litrato niya. Pagbalik sa dorm, nakatanggap ulit ng tawag si Zenzen. Ang nasa kabilang linya ay formal na nagpakilala. Ako si Jiang Ling 2024. Narinig niya si Zenzen sa dorm at nahulaan niyang nabubuhay siya sa 2012. Nagkwento siya ng ilang pangyayari noong 2012 para patunayan ang sinasabi niya. Lalo na ang isang pangyayari na malapit ng maganap. Buong umaga, sabik na sabik si Zenzen na patunayan ang katotohanan. Hinintay niya ang eksaktong alas negatibo 12 ng tanghali at dali-daling bumaba sa cafeteria. Gaya ng inaasahan, isang lalaking estudyante na may salamin na nagngangalang Xiao Shi ang naglakas loob na bumili ng pagkain sa labas at ipasok sa paaralan. Tulad ng lahat ng estudyante, sawa na rin siya sa scrambled eggs na may kamatis sa araw-araw na menu. Pero, ang hambog na chef ay itinapon ang pagkain ni Xiao Shi sa sahig. Pinahiran niya ang kanyang mukha ng ketchup na nag-udyok sa kanyang mga kaibigan na labanan ang pang-aapi. Gusto ni Xiao Shi na ipakita ang kanyang lakas kay Qiuqian at walang awang itinapon ang kamatis sa mukha ng principal. Hindi inaasahan ni Zenzen na ang eksena sa harap niya ay eksaktong katulad ng hula ni Jiang Ling 2024. Pagkatapos ng walang galang na aksyon sa cafeteria, pinarusahan ng paaralan si Xiao Shi. Gayunpaman, mula noon, ang mga estudyante ng ika-negatibo 12 baitang ay maaaring kusang loob na mag-sign up para kumain sa paaralan. Ang resulta na ito ay pareho pa rin sa sinabi ni Jiang Ling 2024. Sa kanyang panaginip, nakita ni Zenzen ang kanyang sarili na pumasok sa isang madilim na silid. Isang lalaki ang masinsinang nag-aaral at iyon ay si Jiang Ling 2024. Nagising si Zenzen at bumaba para manood ng American Professional Basketball League kasama ang kanyang ama. Naalala niya ang sinabi ni Jiang Ling 2024 na ang sikat na manlalarong si Kobe ay nabalian ng ilong. Totoo nga, nangyari ang lahat gaya ng inaasahan. Papunta sa paaralan, narinig ni Zenzen ang kulog. Pinahinto niya ang kanyang ama sa intersection para makapasok siya sa paaralan ng mag-isa. Ngunit tumakbo siya sa isang convenience store para tawagan si Jiang Ling 2024. Tinawag niya siyang P. Old Jiang Ki at inamin na naniwala na siya sa mga sinabi niya. Sinabi ni Old Jiang na nag-publish siya ng libro, ngunit na-scam siya sa lahat ng kanyang pera. Hiniling niya kay Zenzen na gawin siyang bumili ng lottery ticket noong 2012 at ipabangko ito. Babayaran niya ang kanyang utang at ibibigay ang lahat ng natitira kay Zenzen. Sumang-ayon siya, pero kailangan niyang malaman kung magiging masaya ba siya sa hinaharap. Nangako si Old Jiang at binasa ang mga numero kay Zenzen. Ibinunyag niya na sa nakaraan, gustong-gusto niyang kumain ng noodles. Maaari niyang gamitin iyon para lapitan si Jiang Ling 2012. Pagkatapos ng klase, tumakbo si Zenzen sa sikat na noodle shop, mga 2 kilometro mula sa paaralan. Naghintay siya sa pila sa loob ng higit sa 0 tao bago siya dumating, ngunit sinabi ng may-ari ng tindahan na naubos na ang noodles. Pagbalik niya sa klase, nalungkot si Zenzen dahil nasayang niya ang kanyang tanghalian at hindi pa rin siya nakabili ng noodles para kay Jiang Ling. Tinitigan niya si Jiang Ling na nagdulot ng maling akala sa kanyang dalawang matalik na kaibigan na may gusto siya sa kanya. Hindi sumuko si Zenzen at sa wakas ay nakabili ng paboritong pagkain ni Jiang Ling. Pagbalik niya sa klase, inalok niya si Jiang
Jiangling ng noodles. Pero mas gusto pa rin niyang kumain ng marshmallow sa harapan niya. Biglang naalala ni Zenzen na may dalawang noodle shop sa lugar na iyon at nahulaan niyang mas gusto ni Jiangling ang katabing tindahan. Pumila siya ulit at masayang dinala ang noodles para sa kanya, ngunit hindi niya alam na nakabili na si Jiangling. Nakita ni Zenzen ang kanyang masipag na class president at inalok siyang kumain. Pagbalik niya sa dorm, nakita niya ang papasimulang bagyo at lumabas para sagutin ang tawag ni Old Jiang. Sisi niya sa kanya na hindi niya naiintindihan ang kanyang sarili at nasayang niya ang kanyang buong araw. Ibinunyag niya na may bookstore sa Wanhong Road na may libro na gustong-gusto niya. Hindi niya alam, narinig ni Qian ang kanilang pag-uusap sa likod ng pinto. Sinundan niya si Zenzen palabas para bumili ng libro, ngunit nahuli siya ng gwardiya at dinala pabalik sa dorm. Pumunta si Zenzen sa bookstore at sa wakas ay natagpuan ang lumang aklat na panitikan sa tumpok ng mga lumang libro. Inilagay niya ang libro sa lamesa. Lihim siyang sumulyap kay Jiangling mula sa likod at sinabi na siya lang sa buong lungsod ang may dalawang kopya ng panitikang ito. Gusto itong bilhin ni Jiangling, ngunit sinabi ni Zenzen na walang halaga ang pera para sa kanya. Jiangling, gusto lang kitang maging kaibigan. Binilhan kita ng noodles at binigyan kita ng libro. Hindi mo pa rin ba nakikita ang sinseridad ko? Pinuto ni Jiangling ang puso ni Zenzen gamit ang pera, ngunit pumayag siyang maging kaibigan niya. Kinuha ni Zenzen ang pera para itrato ang kanyang kaibigan ng noodles. Sa unang pagkakataon, dinala ni Jiangling ang kanyang kaibigan sa kanyang paboritong noodle shop. Pinuri siya ng may-ari dahil sa pagiging mabait at masigasig. Nagsimulang mapansin ni Zenzen na iba si Jiangling sa kanyang itsura. Mas gusto niyang magbasa ng panitikan kaysa sa martial arts comics. Ibinunyag ni Zenzen na alam niya ang kanyang mga gusto salamat sa isang tawag mula sa hinaharap, kaya nakuha niya ang numero ni Jiangling bago siya lumipat sa kanyang klase. Ikinuwento ni Zenzen na na-scam si Jiangling ng 2,024 at nawalan ng lahat ng pera. Hiningi niya kay Zenzen na samahan siya para bumili ng lottery ticket para mabago ang kanyang buhay. Hinila ng babae si Jiangling sa lottery shop at binigyan siya ng isang ticket. Plano niyang mag-donate ng bahagi at tulungan ang kanyang ama na paunlarin ang kumpanya. Naalala niya na pinahingi siya ni Old Jiang na paalalahanan si Jiangling na bayaran ang kuryente. Sinabi rin niya na ibinunyag ni Old Jiang kung magiging masaya siya sa hinaharap. Hindi naniwala si Jiangling at walang inaasahan sa hinaharap dahil puno ng sakit ang kanyang nakaraan. Namatay ang ina ni Jiangling at ibinigay siya ng kanyang ama sa kanyang bayaw para alagaan. Palaging nangangako ang kanyang ama na babalik siya para makita ang kanyang anak, ngunit hindi niya ito ginawa. Gayunpaman, naniniwala si Zenzen na kung ang hinaharap ay nasa kanyang mga kamay, lahat ay maaaring magbago. Pagkatapos ng lahat, ang buhay ay isang himala. Nang bumalik ang kanyang matalik na kaibigan sa dorm, sinabi ni Qian na gusto niya si Jiangling. Kung gusto pa rin ni Zenzen na maging kaibigan niya, wag na siyang makipag-ugnayan pa kay Jiangling. Buntong hininga si Zenzen at lihim na sinisisi si Jiangling sa pagiging isang femme fatale. Kinabukasan sa klase, sinimula ni Qian ang isang usapan kay Jiangling, ngunit umiwas siya at tahimik na umalis. Lihim na binasa ni Qian ang isang artikulo sa drawer at pinaghihinalaan na may gusto si Jiangling kay Zenzen. Nang makita niya ang kanyang matalik na kaibigan, tinanong ni Qian, may gusto ba sa iyo si Jiangling? Akala ni Zenzen kung may gusto si Jiangling, si Qian ang magugustuhan niya dahil maganda ito. Hiniling ni Qian sa kanyang matalik na kaibigan na ayusin ang isang hapunan kay Jiangling para mas makilala siya. Nang makita niya si Jiangling, tinanong ni Zenzen ang tungkol sa lottery ticket, ngunit nakita niya na nakabunot ito sa bulsa niya. Sinabi niya sa kanya na huwag itong mawawala. Inalok ni Zenzen si Jiangling na maghapunan, ngunit nang marinig niya ang pangalan ni Qian, tumanggi siya kaagad. Gayunpaman, lumambot si Jiangling sa matinding pakiusap ni Zenzen. Sa noodle shop, tinitigan ni Qian si Jiangling. Nakita ni Zenzen na laging mag-isa si Jiangling, kaya ipinakilala niya siya sa iba pa niyang mga kaibigan. Gayunpaman, hindi niya sila kailangan at lumipat siya sa ibang mesa. Nagalit si Qian na iniisip na inagaw ni Zenzen ang lalaking gusto niya. Kinabukasan, ipinasa sa buong klase ang isang artikulo tungkol kay Zenzen. Itinanggi niya na siya ang karakter sa love letter. Pag-uwi, narinig ni Jiangling na nabayaran na ng kanyang tiyahin ang kuryente. Pinayuhan niya ang kanyang tiyahin na ihiwalay ang mga kable para maiwasan ang short circuit. Ngunit tila hindi nangyayari ang isang himala. Biglang namatay ang kuryente at nadulas ang tiyahin ni Jiangling at nahulog sa sahig. Sa kabilang banda, sinuri ni Zenzen ang resulta ng lottery, ngunit hindi siya nanalo. Naghintay siya ng matagal bago umulan para tawagan si Old Jiang. Pero alam na niya na hindi niya mababago ang nakaraan, kaya gusto niyang muling mabuhay sa ibang buhay. Zenzen, hindi kita maililigtas at hindi mo rin mababago ang sarili mong buhay. Zenzen, wala tayong hinaharap dahil namatay ka bago ka pumasok sa kolehiyo. Zenzen, paalam. Pag-uwi, natatakot na niyakap ni Zenzen ang kanyang ina. Gusto niyang kumain ng maraming lutong bahay na pagkain ng kanyang ina at ayaw niyang iwan ang kanyang pamilya. Ngunit sinabi ni Old Jiang na may 100 araw na lang siyang natitira sa buhay. Sa kanyang panaginip, nakita ni Zenzen ang sarili niya na nahulog sa isang walang hanggang kalawakan. Nagising siya nagulat, bumaba siya at nakita ang kanyang ama na nagbabasa ng dyaryo. Hiningi niya sa kanyang ama na bawasan ang kanyang mga business trip para makasama siya at ang kanyang ina. Sa daan patungo sa paaralan, pinaalalahanan ni Zenzen ang kanyang ama na magdahan-dahan. Gusto niyang iwasan ang lahat ng panganib bago ang pagsusulit sa kolehiyo. Dahil hindi isiniwalat ni Old Jiang ang dahilan ng pag-alis ni Zenzen, natakot siya sa lahat ng bagay. Nagmadali si class president Guming kay Zenzen na magtipon sa sports field.
Sa ngalan ng buong ika-12 baitang, binasa niya ang panunumpa ng mga senior student. Hindi nakita ni Anzenzen si Jiang Ling sa sports field at wala rin siya sa buong klase. Nang makita niya ang class president sa cafeteria, tinanong ni Anzenzen kung alam niya kung nasaan si Jiang Ling. Inisip ni Guming na dahil malapit na ang pagsusulit sa kolehiyo, dapat maging masaya si Anzenzen para sa kanyang kinabukasan, ngunit naisip niya na wala siyang kinabukasan. Tumakbo si Anzenzen sa likod ng paaralan, ngunit hindi pa rin nakita si Jiang Ling. Naisip niya na kung muling isinilang si Old Jiang, mawawala na rin si Jiang Ling. Sa gitna ng pagsusulit, biglang lumitaw si Jiang Ling. Hinintay ni Anzenzen na matapos ang klase at agad niyang tinanong si Jiang Ling kung saan siya pumunta. Sinabi niya na nabali ang kanyang likod at kinailangan siyang dalhin sa emergency room. Nagsimula na siyang maniwala sa sinabi niya na nakatanggap siya ng tawag mula sa hinaharap. Gusto niyang malaman kung gagaling ba ang likod ng kanyang ama at kung babalik ba ito upang hanapin siya. Napilitan si Anzenzen na magsinungaling na si Jiang Ling ay magiging isang matagumpay na manunulat, ngunit si Jiang Ling ay mamamatay. Inimbitahan ni Anzenzen si Jiang Ling na kumain para makatipid siya para sa hinaharap. Pinayuhan ni Jiang Ling si Anzenzen na huwag masyadong maniwala sa isang tawag sa telepono. Sa halip, dapat siyang mamuhay ng masaya. Nais ni Jiang Ling na magkaroon silang dalawa ng kinabukasan. Dinala ni Anzenzen si Jiang Ling upang kumain ng masarap na pagkain. Sinabi niya na marami pa siyang gustong gawin tulad ng pag-aalaga ng pusa at pagbisita sa Disney. Nangako si Jiang Ling na dadalhin ang litrato ni Anzenzen sa paglalakbay. Sinabi niya sa kanya na kahit anong mangyari, dapat siyang mabuhay upang matupad ang kanyang pangarap na maging isang mahusay na manunulat sa 2024. Nagising si Old Jiang at nagulat na makita si Anting na nakaupo sa kanyang harapan. Nalaman niya na nailigtas siya sa pagkahulog. Bumili si Anting ng kotse para kay Old Jiang upang maghatid at magbayad ng kanyang mga utang. Bagamat hindi muling isinilang si Old Jiang, nakapagsimula siya ng isang bagong buhay. Nagkataon na naghatid siya sa kanyang dating paaralan at pumasok upang balikan ang mga alaala. Nang dumaan siya sa kanyang lumang silid-aralan, biglang may suminag na ilaw. Nakita niya ang likod ni Anzenzen at maging ang kanyang sarili noong 2012 nang biglang magkaroon ng malakas na kulog at kidlat. Agad na tumawag si Old Jiang sa nakaraan. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi siya makontak ni Anzenzen sa loob ng ilang araw ng maaraw na panahon. Nagtanong si Anzenzen kung paano siya namatay. Hindi alam ni Old Jiang ang eksaktong sitwasyon. Narinig lang niya na namatay si Anzenzen sa paaralan. Nagtataka siya kung aksidente ba o may pumatay sa kanya. Alam niya na hindi makakaapekto sa isa't isa ang dalawang timeline, ngunit galing pa rin siya sa hinaharap. Humingi ng tulong si Old Jiang kay Anzenzen. Gagawin ni Anzenzen ang lahat para iligtas siya. Sa klase, inilagay ni Qiuqian ang isang bote ng gatas sa mesa ni Jiang Ling. Habang pumasok si Anzenzen para magbigay ng balita, aksidente niyang nahulog ang isang sticky note sa takip ng bote. Sinabi niya na tumawag si Old Jiang at nangakong ililigtas siya. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit siya namatay sa paaralan. Nakita niya ang lumang bentilador sa kisame at natakot na baka mahulog ito at tumama sa kanyang ulo. Sa labas, galit na tiningnan ni Qiuqian si Anzenzen na malapit kay Jiang Ling. Pagbalik sa dormitoryo, nakita ni Anzenzen na hindi siya pinapansin ni Qiuqian. Natuklasan niya na ang bote ng tubig ay may dumi at natakot siyang baka may naglagay ng lason dito. Nagising si Anzenzen sa hating gabi para uminom ng tubig. Nakita niya ang isang bote ng puting pulbo sa aparador ni Qiuqian. Hindi niya inaasahan na si Qiuqian ay nasa likod niya. Kinuha ni Qiuqian ang bote ng pulbos at tahimik na pumasok sa banyo. Natakot si Anzenzen at hindi na muling makatulog. Kinabukasan nang makita niya si Jiang Ling, naghinala si Anzenzen na may gustong lasunin siya. Naramdaman niyang kakaiba si Qiuqian, ngunit naniniwala siya na hindi siya sasaktan ng kanyang matalik na kaibigan. Gusto niyang tanungin si Old Jiang, gayunpaman, maaraw ang panahon at si Jiang Ling lang ang matatawagan niya. Noong 2024, sinimula ni Old Jiang na alamin ang pagkamatay ni Anzenzen. Binisita niya ang ina ni Anzenzen at nagpakilala bilang dating kaklase niya. Hindi inaasahan ni na pagkatapos ng 12 taon ay mayroon pa ring nakakaalala sa kanyang anak. Inanyayahan niya si Old Jiang sa silid ni Anzenzen na hindi nagalaw kasama ang kanyang mga gamit at litrato. Nang makita niya si Qiuqian na nagtatrabaho bilang isang bar dancer, tinanong ni Jiang Ling ang ilang bagay tungkol kay Anzenzen. Hindi na naaalala ni Qiuqian ang nangyari 15 taon na ang nakakaraan at ayaw na rin niyang balikan ang nakaraan. Nang dumating ang customer, nagmamadaling umalis si Qiuqian. Napilitan si Old Jiang na pumunta sa amusement park upang makipagkita sa isa sa mga kaibigan ni Anzenzen, si Kishu. Humingi siya ng tulong sa kanyang dating kaklase upang lapitan si Qiuqian. Gayunpaman, matagal nang hindi nakikipag-ugnayan si Kishu kay Qiuqian. Iminungkahi niya kay Old Jiang na humingi ng tulong sa class president na mabait at matalino. Naalala ni Old Jiang na noong taong iyon, narinig niya ang mga siga na nagsasabi ng masasamang salita tungkol kay Anzenzen at Qiuqian. Nakipag-away siya sa kanila at ang class president ang umawat sa kanila. Alam ni Guming na malapit si Jiang Ling kay Anzenzen, kaya umaasa siyang tutulungan nila ang isa't isa sa pagsusulit sa kolehiyo. Sinabi niya na kung mayroon silang hindi naiintindihan, maaari silang magtanong sa kanya. Pagbalik sa dormitoryo, tiningnan ni Anzenzen ang isang lumang litrato nila ni Qiuqian. Naglaro sila dati ng volleyball ng magkasama. Si Qiuqian
ay laging naroon kapag kailangan siya ni Anzenzen. Nagsumikap silang maglaro at itinaas ang volleyball championship trophy. Pagkatapos, nilock ni Kyukian ang kanyang locker at sinabi na mag-uusap sila ni Anzenzen bukas. Nung biglang dumating ang bagyo, nagmadaling tawagan ni Anzenzen si Old Jayang. Sinabi niya nakakaiba si Kyukian nitong mga nakaraang araw. Nagkataon na nakilala ni Old Jayang si Kyukian at naramdaman niyang may itinatago ito. Hindi niya alam kung anong nangyari, ngunit nagtatrabaho siya sa isang nightclub. Pinaalalahanan niya si Anzenzen na mag-ingat kay Kyukian. Dahil malapit na ang panganib, hiniling ni Anzenzen kay Jayangling na turuan siya ng self-defense. Hinawakan niya ang kanyang kamay sa kwelyo ng kanyang shirt at tinuruan siya ng bawat galaw ng depensa. Gusto ni Anzenzen na matuto ng mabilis na paraan upang agad na matalo ang kalaban. Tinuruan siya ni Jayangling na hanapin ang hinlalaki at baliktarin ang kamay ng kaaway. Gusto ni Anzenzen na matuto ng mas cool na galaw, tulad ng pagtulak sa kalaban sa lupa. Tinuruan siya ni Jayangling kung paano ilagay ang kanyang braso sa paligid at ibagsak ang kalaban. Sinubukan ni Anzenzen, ngunit wala siyang sapat na lakas upang itulak si Jayangling. Ngumiti siya nang may nakatagong layunin at hinila siya upang sabay silang bumagsak. Ang sinag ng araw ay nagpasikat kay Anzenzen sa paningin ni Jayangling. Biglang bumilis ang tibok ng kanilang mga puso. Nag-alangan si Jayangling at gumawa ng dahilan na kumain ng pansit at nakipagkita kay Anzenzen sa milk tea shop. Tinanong ni Kyukian kung malapit ba sila ni Jayangling. Ipinaliwanag ni Anzenzen na humingi lang siya ng tulong sa pagsulat. Malakas na sinabi ni Kyukian na nagpanggap si Anzenzen. Sinabi niya na siya ang unang nagkagusto kay Jayangling, ngunit patuloy na nilapitan ni Anzenzen si Jayangling. Sinabi ni Anzenzen na mayroon siyang dahilan upang maging malapit sa kanya. Inilantad ni Kyukian na madalas na tumawag si Anzenzen kay Jayangling. Bukod pa rito, nakita niya mismo si Anzenzen na itinapon ang kanyang sticky note sa sahig. Anzenzen, hindi ka nahihiya at nagpapanggap na inosente sa harap ko. Hindi alam ni Anzenzen kung anong sticky note ang tinutukoy niya at hindi niya inaasahan na ganoon ang tingin sa kanya ng kanyang matalik na kaibigan. Marami siyang nararamdaman, ngunit hindi kailanman ninais ni Kyukian na marinig ang kanyang mga saloobin. Kyukian, itinuturing mo ba akong kaibigan? Kung mamamatay ako, anong gagawin mo? Anzenzen, hindi iyan tungkol sa akin. Sininghala ni Anzenzen si Kyukian dahil sa pagiging makasarili at pag-iisip lang sa sarili. Ibinigay ni Kyukian ang keychain, umaasa na mawawala si Anzenzen sa kanyang mundo. Lumapit si Jayangling, ngunit ayaw siyang makita ni Anzenzen. Tumawid siya sa kalsada na parang wala sa sarili, hindi napansin ang paparating na truck. Niyakap ni Jayangling si Anzenzen, iniligtas siya mula sa kamatayan. Sininghala ni Anzenzen ang sarili dahil sa pagiging walang pakialam sa damdamin ng kanyang matalik na kaibigan at dahil sa pagsasabi ng masasamang salita sa kanya. Jayangling, hindi ba dapat hindi ko na lang sinagot ang tawag mula sa hinaharap? Kinabukasan, inihayag ng class president ang listahan ng mga kalahok para sa pagpili. Sa partikular, ang ama ni Anzenzen ay nagpatala sa kanyang anak na babae sa 800-meter race. Nang marinig ito ni Jayangling, nagparehistro din siya. Nahulaan ni Anzenzen na ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay ang pagkakaroon ng kakulangan sa dugo. Pagkatapos ng gabi, nag-alok si Jayangling na magsanay kasama niya. Pinunasan ni Jayangling ang lumang bisikleta at ginamit ito upang sanayin si Anzenzen. Palagi siyang nasa tabi niya upang hikayatin siyang magsikap pa. Kung tatapusin ni Anzenzen ang takbo, inalok siya ni Jayangling na kainin ng hotpot sa loob ng 1 linggo. Ngunit sumuko si Anzenzen at sinisi si Jayangling sa pagbisikleta habang siya ay tumatakbo. Sinumpa niya na sinumang hindi tumakbo hanggang dulo ay tataba ng 3 kilo. Natakot si Anzenzen at tumakbo ng mabilis sa tindahan ng pansit. Habang maghahanda na sila upang kumain, dumaan si Kyukian. Nakita ni Anzenzen si Kyukian na nakikipag-usap sa mga siga. Nagtaka siya kung siya ba ang dahilan ng kalungkutan niya sa hinaharap. Habang umuulan, tumawag si Anzenzen kay Old Jayang para humingi ng tulong para kay Kyukian. Sinabi niya na nakilala niya si Kyukian at sa wakas ay nagsalita na ito. Si Anzenzen ay malapit kay Guming sa huling bahagi ng ika-12 baitang. Naalala ni Anzenzen na kaklase niya si Guming mula pa noong junior high. Gayunpaman, nanatili lang silang magkaibigan. Sa klase, gusto ni Guming na turuan si Anzenzen, ngunit tinawag ni Jayangling si Anzenzen sa sports field. Naisip niya na hiniling ni Old Jayang kay Guming na tulungan siya sa kanyang pag-aaral dahil matagal nang magkakilala ang kanilang mga pamilya. Tinuruan ni Jayangling si Anzenzen kung paano mag-warm up at sinubukan ang kanyang oras sa pagtakbo ng matagal. Naalala niya na ang kanyang tiyahin ay isang atleta, kaya humingi siya ng karagdagang tulong para kay Anzenzen. Sa sports field, dumating si Kishuo upang magsanay kasama si Anzenzen dahil nagparehistro din siya para sa sports recruitment upang makapasok sa kolehiyo. Dati siyang nangangarap na maging isang artista, ngunit nagpasya siyang hindi na magpatuloy sa sining. Maagang namatay ang kanyang mga magulang at ayaw niyang maging dagdag na pasanin sa kanyang ate. Hindi inaasahan, napakagaling ni Jayangling sa pagtuturo kay Anzenzen. Napansin niya ang mga mata ni Jayangling na nakatingin kay Anzenzen. Nagkagusto na kaya siya rito. Sa wakas, naabot ni Anzenzen ang kinakailangang oras. Ipinagdiwang niya ang kanyang tagumpay kasama si Jayangling na nagpatibok ng mabilis sa puso ni Jayangling. Inimbitahan ni Anzenzen ang lahat na kumain ng hotpot. Salamat, Teacher Jayang, sa pagtuturo sa akin na bumuti ng husto. Umaasa si Anzenzen na makakakuha silang 3 ng dagdag na puntos para makapasok sa kanilang paboritong unibersidad. Sa araw ng sports competition, hindi pa nakikita
nakikita ni Jiang Ling si Anzenzen na nagpaparehistro. Tumakbo siya sa dormitoryo at nakita si Anzenzen na hinahanap ang kanyang B. Naalala ni Anzenzen na nasa bulsa ng kanyang jacket ito na iniwan niya sa equipment room. Ngunit nang makita niya ang kanyang A, may nagkulong sa kanya at kay Jiang Ling. Samantala, bumalik si Guming mula sa banyo at hindi pa rin niya makita sina Anzenzen at Jiang Ling. Ang ate ni Kishu, si Kinyan, ay hindi rin nakita si Anzenzen sa dormitoryo ng mga babae. Sa ifik, naglagay si Jiang Ling ng upuan para matulungan si Anzenzen na makaalis. Nang dumating ang security guard, takot na takot si Anzenzen at niyakap ang leg ni Jiang Ling. Nagtinginan silang dalawa ng may pagkalito sa kanilang mga mata at nagmamadali silang tumakbo patungo sa gate ng paaralan, ngunit nawala na ang mga sports car. Kinailangan ni Jiang Ling na humiram ng delivery van mula sa may-ari ng noodle shop upang dalhin si Anzenzen sa lugar ng pagsusulit. Sa malakas na ihip ng hangin, nasiyahan si Anzenzen bago ang kompetisyon. Ngunit hindi inaasahan, hinarangan ng pulisya ng trapiko ang kalsada dahil sa sobrang bilis ng pagmamaneho ni Jiang Ling. Bilang resulta, ang dalawa ay in-escort ng pulisya sa lugar ng pagsusulit. Nauna ang men's endurance run, mahusay na pinangunahan ni Jiang Ling at Kishu ang grupo. Ngunit inakala ni Kishu na 800 metro ang takbo kaya't huminto siya para magdiwang. Agad siyang hinila ni Jiang Ling para tumakbo na naging dahilan upang matalo sila. Pagkatapos nito, nagsimula ang women's round at naaalala ni Anzenzen ang babala ng matandang Jiang. Hindi niya alam kung kailan mangyayari ang hindi inaasahang insidente. Gusto lang niyang tapusin ng maayos ang kanyang kompetisyon. Tinali ni Anzenzen ang kanyang sintas ng mahigpit at sinimulan ang kanyang pagtakbo ng napakahusay. Ngunit sa gitna ng takbo, natanggal ang sintas ng kanyang sapatos at siya inadapa. Agad na inalalayan ni Jiang Ling si Anzenzen at inilabas siya mula sa track. Narinig niyang sumigaw si Anzenzen sa sakit kaya't binuhat niya ito papunta sa klinik. Tahimik na nagpapasalamat si Anzenzen kay Jiang Ling na laging handang protektahan siya. Dumating ang kanyang mga magulang, ngunit nag-aaway lang sila at hindi sinuri ang sapatos ng kanilang anak. Ibinigay ni Jiang Ling ang sapatos sa ina ni Anzenzen at halatang sinadya ng isang tao na putulin ang sintas. Sa klinik, sinagot ni Anzenzen ang tawag ni matandang Jiang. Sinabi niya na nangyari ang lahat ng bagay ayon sa sinabi niya na papalapit na ang panganib. Sinabi ni matandang Jiang na sinundan niya si Kishu at naramdaman niyang napakakaiba nito. Nagtaka si Anzenzen kung magkasama pa rin ba ang kanyang mga magulang sa hinaharap. Naalala ni matandang Jiang na pumunta siya sa bahay ni Anzenzen noong isang araw ngunit hindi niya nakita ang ama nito. Pagdating sa bahay, nakita ni Anzenzen ang isang kahon ng kwintas sa bag ng kanyang ama. Inakala niya na regalo ito ng ama sa kanyang ina, kaya't pinilit niyang ibigay ito sa kanyang ina sa harap niya. Alam ni Jiang Ling na nahihirapang maglakad si Anzenzen, kaya naghanda siya ng wheelchair. Sinabi ni Anzenzen na bumili ang kanyang ama ng bagong sapatos at ipinabigay kay Guming. Ngunit naniniwala siyang hindi si Guming ang salarin. Nakita ni Guming si Jiang Ling na inalalayan si Anzenzen papasok sa klase, kaya't pinaalalahanan niya sila na ang mga huli sa klase ay kailangang magdusa ng parusa sa pamamagitan ng pagtayo sa likod ng klase. Tanong ni Jiang Ling sa class president, hindi mo ba nakikita na pilay si Anzenzen? Tumanggi siyang sumunod, ngunit iginiit ni Guming na dapat silang sumunod sa mga panuntunan ng klase. Tinawag ni Eng Liu ang dalawang estudyante na pumunta sa opisina. Sa sandaling iyon, dumaan ang isang estudyante upang isauli ang sapatos kay Kishu. Napansin ni Anzenzen na ang sapatos ay kamukha ng kanya, na iiba lang ang laki. Ipinagmamalaki ni Kishu na binili siya ng kanyang ate ng limited edition na sapatos. Sa kabilang banda, kinausap ni Guming si Jiang Ling ng pribado. Kinumpirma niya na hindi niya kailanman sasaktan si Anzenzen. Kilala nila ang isa't isa mula pagkabata at lumaki silang magkasama. Ngunit pagkatapos na bumagsak ang negosyo ng kanyang ama, nagkasakit ang kanyang ina. Kinailangan ni Guming na mag-aral ng husto upang mapabuti ang sitwasyon ng kanilang pamilya. Nagtataka rin siya kung sino ang nagsabotahe sa sapatos ni Anzenzen. Sinabi ni Jiang Ling na noong araw ng pagsusulit, sila ni Anzenzen ay nakulong sa silid ng kagamitan. Naalala ni Guming na hinatid ng ate ni Kishu ang kanyang kapatid sa pagsusulit. Narinig niya na hindi pa nakakarating si Anzenzen, kaya pumasok siya sa female dormitory para hanapin ito. Kinabukasan, habang papunta sa paaralan, nagkataon na nakita ni Anzenzen ang magkapatid na Kishu. Napansin niya na suot ng ate ni Kishu ang kwintas na eksaktong kapareho ng binili ng kanyang ama, habang ang kanyang ina ay maisuot na ibang kwintas. Nanghina siya at naupo sa wheelchair ni Jiang Ling. Sa field, tulala si Anzenzen. May isang bola na lumipad patungo sa kanya, ngunit buti na lang at nasalo ito ni Jiang Ling. Umalis si Anzenzen sa bahay ng maaga, ngunit hindi niya nakita ang kanyang ina sa bahay. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating si Ann. Inakala niya na nasa dormitoryo ang kanyang anak, kaya hindi siya umuwi ng maaga para magluto. Nagtaka si Anzenzen kung nasaan ang kanyang ama. Sinabi ni Ann na pumunta sa Hangzhou ang kanyang asawa para sa isang business trip at malapit na itong umuwi. Nang dumating ang kanyang ama, tinanong ni Anzenzen kung saan siya nagpunta para sa business trip. Sinabi niya na nagpunta siya sa Shanghai, na hindi tugma sa sinabi ng kanyang ina. Tahimik na bumalik sa kanyang silid si Anzenzen na may malaking pagkabigo. Sa gitna ng malakas na ulan, tinawagan ni Anzenzen si matandang Jiang. Sa pagkakataong ito, gusto niyang malaman ang hinaharap ng ate ni Kishu. Naalala ni matandang Jiang na sinundan niya si Kishu sa isang kindergarten upang sunduin ang kanyang pamangkin. Natigilan si Anzenzen, iniisip na magpapakasal ang kanyang ama sa kanyang kabit. Nang makita si Jiang Ling, ibinunyag ni Anzenzen na nagtaksil ang kanyang ama
kasama ang ate ni Kisho. Tinanong niya kung maaari siyang tulungan ni Jiangling na subaybayan ang mga ito. Gaya ng inaasahan, sinundo ng ama ni Anzenzen si Kinyan at dinala ito sa hapunan. Naalala ni Anzenzen na ito ang paboritong restaurant ng kanyang pamilya. Naghiwalay na ang pamilya ko, Jiangling. Binuhat ni Jiangling si Anzenzen sa kanyang likod at dinala pabalik sa paaralan. Natuklasan ni En Liu na ang dalawang estudyante ay lumiban sa kanilang self-study class, kaya tinawag niya sila sa opisina. Pinayuhan niya si Anzenzen na huwag mag-focus sa relasyon, sa halip ay mag-focus sa kanyang pag-aaral. Pagdating kay Kisho, tinanong ni Anzenzen kung may nobyo ang kanyang ate. Inakala ni Kisho na mayroon, ngunit hindi pa niya ito nakikita. Ibinunyag ni Anzenzen na may relasyon ang kanyang ate sa kanyang ama. Nakita niya mismo ang mga ito na naglalambingan sa paborito nilang restaurant ng pamilya. Kisho, ikaw ang aking pinakamalapit na kaibigan, kaya't nakikiusap ako sa iyo na sabihin sa iyong ate na hayaan na ang aking pamilya. Pinuntahan ni Kisho ang kanyang ate para tanungin, bakit mo sinisira ang pamilya ng iba? Hiningi ni Kinyan sa kanyang kapatid na magtiwala sa kanya. Hindi ako kailanman magiging kabit. Nangako si Kinyan na pagkatapos ng college entrance exam ni Kisho, isa sa ayos niya na makilala ng kapatid ang kanyang nobyo. Sa flag ceremony, nakita ni Guming na hindi makatayo ng maayos si Anzenzen, kaya humingi siya ng pahintulot sa guro na ihatid siya pabalik sa silid-aralan. Nakatulog si Anzenzen at nagising na lang sa bagong klase. Biglang nataranta si Guming dahil hindi niya mahanap ang pera ng klase para sa gatas. Naalala ng Vice President ng Sports na bukod kay Guming at Anzenzen, wala rin sina Kisho at Kyukyan sa flag ceremony. Tinawag ang apat na estudyante sa opisina at personal silang kinamusta ng school principal. Sabi ni Kyukyan na bumalik siya sa dormitoryo para kumuha ng uniforme. Si Kisho ay sumakit ang tiyan sa banyo. Hinatid ni Guming si Anzenzen pabalik sa silid-aralan. Lahat ay may alibi kaya't walang magawa ang advisor, kundi maghanap sa buong klase. Nakita ng gwardya ang dalawang bill na may pangalan ni Kyukyan sa lalagyan ng ballpen ni Anzenzen. Mariin niyang itinanggi, ngunit ang lahat ay may pagdududa sa kanya. Tinawag ang mga magulang sa paaralan upang talakayin ang mga opsyon sa pagresolba sa issue. Gayunpaman, patuloy na itinanggi ni Anzenzen na nagnakaw siya. Hiningi ng ina ni Anzenzen na imbestigahan ng paaralan ang kaso dahil palagi siyang binibigyan ng maraming pera para sa baon at hindi pa nga ito naubos. Bakit kailangan niyang magnakaw ng pera mula sa klase? Inisip ng advisor na kung hindi mahahanap ang halagang higit sa 1,000 yuan, kinakailangan nilang magulat sa pulisya. Gusto ng ama ni Anzenzen na bayaran muna ang pera at ipagpatuloy ang investigasyon sa paaralan, ngunit tumuto si Anzenzen. Dahil kung babayaran ng ama niya ang pera, ibig sabihin ay siya ang may kasalanan. Nakita ng mga kaklase niya na ang ibang mga klase ay umiinom ng gatas, kaya sinisi nila si Anzenzen. Inimbitahan ni Jiangling ang buong klase na uminom ng gatas, ngunit pinayuhan siya ni Kyukyan na pilitin si Anzenzen na bayaran ito. Naalala ni Anzenzen na wala rin si Kyukyan sa field, kaya't wala itong karapatan na pagdudahan siya. Nagtaka si Jiangling, magkasama kayo ni Anzenzen sa klase sa loob ng 3 taon. Hindi ba ninyo alam kung sino siya? Maging si Kisho na malapit na kaibigan ay sumali na rin sa pag-uusap. Binaliwala rin ng class president ang chismis. Nais ni Jiangling na maging rasyonal ang lahat bago magkaroon ng matibay na ebidensya. Nang lumabas upang makita si Anzenzen, humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya ito naprotektahan. Naasar si Anzenzen dahil nawalan din siya ng pera, tulad ng iba. Sabi niya, anuman ang sabihin ng iba, magtitiwala pa rin ako sa iyo, Anzenzen. Sinabihan niya si Jiangling na lumayo sa kanya upang hindi ito madamay sa kanyang problema. Nakipagkita siya kay Jiangling sa likod ng paaralan. Natuklasan ni Guming na may bakas ng nail polish sa sobre ng pera. Naalala niya na nag-nail polish si Kyukyan kaninang umaga. Pagka-uwi niya, biglang bumagyo. Agad na tinawagan ni Anzenzen si matandang Jiang. Naalala niya ang insidente ng nawawalang pera para sa gatas at pagkatapos ay binayaran ng ama ni Anzenzen ang mahigit 1,000 yuan. Ngunit nagdududa siya na may kinalaman si Kisho sa insidente. Pagkatapos ng klase, sinundan ni Jiangling si Kyukyan. Nakita niya ang isang gangster na humaharang sa daan at kinukuha ang pera ni Kyukyan. Sa noodle shop, ibinigay ng may-ari kay Jiangling ang sukli. Nadiskubre niya ang isang 1,000 yuan na bill na may pangalan ni Kyukyan na nakasulat dito. Gayunpaman, hindi maalala ng may-ari kung sino ang nagbigay ng barya na iyon. Pagbalik sa klase, nasasaktan si Anzenzen dahil iniiwasan siya ng lahat. Pumasok si Inwe Liu at tinulungan siya ng ilang estudyante na magdala ng gatas para sa buong klase. Nag-usap-usap ang lahat na binayaran ng ama ni Anzenzen ang halaga ng gatas na nagpapatunay na siya ang nagnakaw ng pera. Base sa 1,000 yuan na bill, sinuri ni Guming na hindi gagastusin ni Kyukyan ang isang bill na may pangalan niya. Bukod pa rito, ayaw niya ng noodles. Gusto ni Guming na maglaro ng laro ng sikolohiya sa pamamagitan ng pagpapalagay sa may-ari na idikit ang 1,000 yuan na bill sa tindahan. Ipinapalagay niya na ang salarin ay walang matibay na mental na estado, kaya ginamit nito ang pera malapit sa paaralan. Kung malalaman niya na may posibilidad na mabunyag ang kanyang ginawa, tiyak na magkakagulo siya. Nais ni Guming na lumikha ng isang opinyon sa publiko. Dahil dito, kusang lilitaw ang salarin. Pagbalik sa dormitoryo, nakita ni Anzenzen na iniiwasan siya ng kanyang mga kaklase. Nagtitipon pa sila sa pasilyo para laitin siya dahil sa pagnanakaw. Nawala ng pag
pag-asa si Anzenzen at unti-unting nahulog sa isang madilim na espasyo. Pag-uwi niya, sinisi niya ang kanyang ama sa pagbabayad ng pera para sa gatas. Mas gugustuhin pa niyang pumunta sa istasyon ng pulisya kaysa mabilis siyang hatulan ng kanyang ama. Pinayuhan siya ng kanyang ama na hayaan na ang issue at mag-focus sa kanyang college entrance exam to Oppo. Pero, Itay, hindi ako nagnakaw. Kung nagtitiwala kayo sa akin, hindi niyo gagawin iyon. Kung mahalaga ako sa inyo, hindi kayo laging nasa business trip. Kinagigiliwan ako ng mga kaibigan ko dahil sa magandang sitwasyon ko. Pero ako lang ang nakakaalam na hindi buo ang pamilya natin dahil hindi niyo namahal ang bahay na ito. Kinabukasan, nagsimulang mag-usap-usap ang buong klase tungkol sa isa 0 yuan na bill sa noodle shop. Inakala ng ilan na hindi si Anzenzen ang salarin. Naghintay si Jiang Ling malapit sa noodle shop at sa wakas ay nahuli niya ang malaking isda. Nagpadala siya ng sulat kay Kisho na makipagkita sa kanya sa silid ng kagamitan at inusisa siya tungkol sa pagnanakaw ng pera para sa gatas. Inamin ni Kisho na inilagay niya ang 2 barya sa lalagyan ng ballpen ni Anzenzen dahil galit siya na pinaratangan nitong kabit ang kanyang ate. Gayunpaman, hindi niya kinuha ang natitirang pera. Sa sandaling iyon, narinig nila ang bulungan mula sa labas at natuklasan na nakatayo si Anzenzen sa bubong. Nagtiwala si Ime Liu kay Anzenzen at nakiusap sa mga estudyante na huwag mag-isip ng masama. Ngunit nalunod na sa kawalan ng pag-asa si Anzenzen. Dumating ang buong klase at naniniwala na hindi nagnakaw si Anzenzen ng pera para sa gatas. Tumigin siya kay Jiang Ling at gusto niyang lumapit sa kanya ang kanyang mga paa. Gayunpaman, ang pagkasira ng kanyang pamilya at pagkakaibigan ay nagpatigil kay Anzenzen. Ang kanyang dating tahimik na buhay ay biglang gumuho sa maikling panahon. Naalala niya ang sinabi ni matandang Jiang na wala siyang kinabukasan. Nawala ng pag-asa, humakbang siya pasulong. Sa sandaling iyon, nakita ng class president ang pera. Muli, niyakap ni Jiang Ling si Anzenzen, iniligtas siya mula sa kamatayan. Pagkatapos nito, hindi na pumasok si Anzenzen sa paaralan. Habang nag-aaral o kumakain ng noodles, naaalala ni Jiang Ling ang masayahing babae. Paulit-ulit siyang tumatawag ngunit hindi niya ito makontak. Nang dumalaw si Ime Liu kay Anzenzen, nagdala siya ng maraming card mula sa kanyang mga kaklase. Naalala nila si Anzenzen at humihingi ng paumanhin sa pagkaunawa sa kanya. Lalo na, gusto ni Jiang Ling na maging kasama ni Anzenzen. Sinindihan ni Old Jiang ang pag-asa para sa kinabukasan para mapabuti ang muod ng kanyang anak. Nag-impake siya at umuwi at tumulong din sa kanyang asawa sa kusina upang magluto. Matagal na panahon bago naramdaman ni Anzenzen ang kaunting init ng pamilya. Binilhan din siya ng kanyang ama ng pusa na pinangalan ng Jiang Jiang. Nang buksan niya ang kanyang telepono, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Jiang Ling. Nagsisi siya sa mga hapon ng kanilang kabataan na magkasama silang naglalakad at kumakain ng pansit. Unti-unti nang bumalik ang Anzenzen ang kanyang motibasyon at gusto niyang bumalik sa normal na buhay. Pagpasok niya sa silid-aralan, sinalubong siya ng kanyang mga kaibigan. Humingi ng paumanhin si Kyukian sa pagpapahirap sa kanyang mga estudyante. Umaasa siyang sa pamamagitan ng insidenteng ito, mas magtitiwala at magkakaisa ang klase. Tumingin si Anzenzen kay Jiang Ling. Pinasalamatan niya ito sa kanyang isipan. Sa isang noodle shop, nagkataon na nagkita si Anzenzen at Jiang Ling. Nalito siya at dali-daling tumakbo pabalik sa silid-aralan. Nakita niya ang isang maliit na bituin sa kanyang desk at hula niya ay inaasahan siya ni Jiang Ling sa Dream Return City. Nang dumating si Anzenzen, naghanda na si Jiang Ling ng isang bag ng barya upang samahan siya sa isang buong round ng arcade. Ngunit halos naubos na niya ang pera, hindi pa rin niya makakuha ng isang beer. Sa tamang oras para sa isang noodle eating challenge, tinulak ni Anzenzen si Jiang Ling upang makilaho. Nagpalakpakan siya sa labas at kinuhaan ng litrato ang kanyang idolo. Naglaro sila ng magkasama sa karusel na nagpapagaling sa malungkot na pagkabata ni Jiang Ling. Nakikinig siya sa kanyang pagkanta at tila ang tanging nanatili sa mundo ay ang babaeng nasa harap niya. Sa pagdaan ni Anzenzen sa bahay ni Jiang Ling, nakita niyang muli ang tiyahin nito. Sinabi ng tiyahin na malungkot si Jiang Ling buong araw. Ngunit nang dumating si Anzenzen, naging masaya ito. Tinulak niya si Anzenzen na bisitahin ang silid ni Jiang Ling. Nagmadali si Jiang Ling na sumunod at maglinis. Binasa ni Anzenzen ang draft at pinuri si Jiang Ling sa magandang pagsulat nito. Naintindihan niya kung bakit hindi siya nakikipagkaibigan sa mga karaniwang tao. Inamin ni Jiang Ling na lahat ng tao ay nakakainis maliban kay Anzenzen. Nahiya siya at nagpaalam na. Bago matulog, inimbitahan ni Anzenzen si Jiang Ling na manood ng pagsikat ng araw. Sinabihan siya ni Jiang Ling na matulog pa at gigisingin siya nito. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakita ni Anzenzen ang pagsikat ng araw. Nais niyang maging editor ng dakilang manunulat na si Jiang Ling. Naramdaman niya na malaki ang pagbabago ni Jiang Ling dahil sa simula ay napakahirap niyang lapitan. Naalala ni Jiang Ling ang araw ng kanilang pag-enroll na masama ang kanyang pakiramdam. Hindi niya sinasadyang napulot ang name tag ni Anzenzen. Agad na pumasok sa kanyang isipan ang libu-libong mga senaryo ng nobela. Nagpunta siya sa tulay ng panalangin at nagkataon na nakita niyang muli si Anzenzen. Matapos na maging magkaklase, patuloy na nagpakita si Anzenzen ng pagmamalasakit kay Jiang Ling. Hindi niya inaasahan na bukod sa kanyang tiyahin ay mayroon pang bibili ng pansit para sa kanya. Tinanggihan niya ito dahil hindi siya sanay makihalubilo sa ibang tao. Ngunit ang pagdating at mga araw-araw na kilos ni Anzenzen ay hindi niya namamalayan na inalis ang kanyang mga depensa. Unti-unting naging mas masaya ang kanyang buhay. Sa simula ay hindi siya naniniwala sa time calls. Ngunit nang matuklasan niyang lalo pang lumalala ang kanyang kalagayan, nagsimula siyang mag-alala at gustong tulungan si Anzenzen na labanan ang kapalaran. Naisip niya na kung ang mundo ay isang nobela lamang na ginagabayan ng isang di nakikitang kamay patungo sa isang walang hanggang landas, kaya kailangan niyang magsulat ng isang kwento
ito upang maging isang tagapagligtas na hindi magpapahintulot sa kapalaran na kunin siya. Ngunit hindi niya inaasahan na pagtatawanan siya ng iba. Pagkatapos, naramdaman ni Jiangling na mas humihina ang enerhiya ni Anzenzen. Siya ay parang isang mainit na apoy na sumira sa yelong ilog sa kanyang puso. Kung mamamatay ang liwanag na iyon, babalik ang kanyang buhay sa walang hanggang malamig na gabi. Anzenzen, kahit na may magduda, maniniwala pa rin ako sa iyo. Ano man ang panganib na makaharap, pupunta ako upang iligtas ka. Narito pa rin ako sa harap mo, kaya ang key future call ay parang isang masamang panaginip. Ang kwento na nilikha nating dalawa ang siyang totoo. Malapit nang magtapos si Anzenzen. Pinayagan ni Qian ang kanyang mga estudyante na magkaroon ng isang libreng oras para sa kanilang sarili upang makuhanan ng mga larawan bilang alaala bago sila umalis sa paaralan. Umupo si Anzenzen sa tabi ni Jiangling. Hula niya na maraming babae ang gustong magpakuha ng litrato kasama siya, kaya gusto niyang unahin ang pagkakataon. Ngunit hindi niya alam na si Jiangling ay voluntaryong gumawa ng mga alaala kasama niya. Ang mga larawan ay nakatago sa kamera, ngunit ang sandali ay nakaukit na sa kanilang mga puso. Ang mundo ay hindi na maingay, mayroon lamang sikat ng araw at isang tahimik na sulyap sa babaeng naging mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Habang kinukuhanan ng larawan ang buong klase, nahiwalay si Anzenzen kay Jiangling. Sa kabutihang palad, pinayagan siya ng photographer na lumipat ng pwesto at tumayo sa harap niya. Umakyat si Anzenzen sa tabi ni Jiangling at sa sandaling iyon, naghagis ang kanilang mga kaibigan ng libu-libong kumikinang na starflakes sa 2024. Naramdaman ni Old Jiang na pumasok siya sa kanyang mga alaala. Natuklasan niya na nagbago ang nakaraan, ngunit hindi pa rin kayang labanan ni Anzenzen ang kapalaran. Nagising si Old Jiang nang biglang kumulo. Tumawag siya sa nakaraan, ngunit hindi pinakinggan ni Jiangling si Anzenzen. Binuksan ni Old Jiang ang lumang kahon ng metal at hindi inaasahang nakita niya ang mas maraming larawan ng pagtatapos. Ibinabalik niya si Anzenzen upang matikman ang luto ng tiyahin ni Jiangling at napansin na siya ay mahilig kumain. Siya ay agad na pumunta sa kusina upang magluto para sa kanya. Si Anzenzen ay nakatulala, tinitingnan si Jiangling na nagniningning sa kusina. Nangako siya na kakainin niya ang lahat upang hindi masayang ang pagsisikap nito. Sa itaas, sa kanyang silid, gustong magpatuloy ni Jiangling sa pagsusulat ng nobela, ngunit maaaring abutin siya ng 15 taon upang matapos ito. Halimbawa, ang aklat na Fleeting Years na hawak ni Anzenzen ay isinulat sa loob ng 17 taon. Pauwi, nakita ni Anzenzen si Qian na binubuli. Hinila siya ni Jiangling at pinigilan siya na sumugod muna, hinayaan siya na mauna. Sinuntok niya ang dalawang lalaking nambubuli upang mailigtas ni Anzenzen si Qian. Pinuri ng pulisya si Jiangling sa kanyang kabayanihan, ngunit sinabi nila na hindi siya dapat kumilos ng pabigla-bigla sa hinaharap dahil maaari itong magresulta sa isang krimen. Pagbalik sa dormitoryo, umiyak si Qian at nagpasalamat kay Anzenzen sa pagliligtas sa kanya. Sinabi ni Anzenzen na si Qian ay laging magiging prinsesa at siya ay magiging isang kabalyero na magpoprotekta sa kanyang matalik na kaibigan. Sinabi ni Qian na nang makita niya si Anzenzen na nakatayo sa rooftop, napagtanto niya na natatakot siyang mawala ang kanyang matalik na kaibigan. Anzenzen, humihingi ako ng tawad sa pagbubunto ng galit sa iyo. Qian, magkakaroon tayo ng magandang kinabukasan. Inimbitahan niya si Anzenzen na pumunta sa wish tree, umaasa na magkakasundo silang dalawa. Naalala ni Anzenzen na kaarawan ni Qishu ngayon, kaya binigyan niya ito ng aklat bilang regalo. Alam ni Qishu na darating si Anzenzen, kaya bumili siya ng maraming merienda. Gaya na nakasanayan, masaya silang nagdiwang ng kaarawan ni Qishu. Sinabi ni Qian kay Qishu na maging mas matapang at nagdahilan na siya ay magpapahangin. Nag-aatubili si Qishu. Bago pa man siya makapagsalita, humingi na ng paumanhin si Anzenzen. Alam niyang walang kinalaman si Qishu sa mga problema ng mga matatanda, ngunit ibinunton pa rin niya ang kanyang galit sa kanya. Sinubukan ni Qishu na aminin ang tungkol sa pera para sa gatas, ngunit bumalik si Qian upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Sa gabi ng malakas na ulan, nakatanggap si Anzenzen ang tawag mula kay Old Jiang. Sinabi niya na biglang lumitaw ang pera para sa gatas sa silid-aralan. Naniniwala si Old Jiang na nagsisimula ng magbago ang takbo ng oras sa bahagi ni Anzenzen at ang dalawang timeline ay hindi na makakaapekto sa isa't isa. Nagpasalamat si Anzenzen kay Old Jiang sa pagtulong sa kanya na makilala si Jiangling sa edad na 58. Sa kanyang timeline, siya ay malamig ngunit may mainit na puso. Tinulungan niya itong malampasan ang malupit na kapalaran. Nagpasalamat si Old Jiang at nagpaalam sa kanya. Sa paaralan, sinabi ni Anzenzen kay Jiangling na nagpaalam na siya kay Old Jiang. Ibinigay niya ang pangalan ni Jiangling sa kanyang telepono bilang ang mabait na kaklase na si Jiangling. Inanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan na kumain at si Jiangling mismo ang nagluto. Lihim na tinitingnan ni Anzenzen si Jiangling dahil nagliliwanag siya sa kusina. Natapos na ni Qian ang pagsusulat ng mensahe para sa yearbook ni Anzenzen. Sa sandaling iyon, isang tao ang nagbigay ng mga flyer na nag-aanunsyo ng college entrance exam insurance. Pinuri ni Anzenzen si Jiangling sa pagkakaroon ng estilo ng isang mahusay na manunulat habang tinitingnan niya itong abala sa pagsusulat ng kanyang nobela. Hula niya na ang draft na kumalat sa klase noon ay isinulat din niya. Handa siyang maging isang mambabasa na naghihintay sa
sa wakas ng kwento. Nagdahilan si Jiangling na hindi pa tapos ang kwento at ang iba pa ay nasa kanyang bahay. Naisip ni Anzenzen na siya ay kumakatawan sa mga mambabasa at maaaring magbigay ng ilang mga mungkahi. Nang pumunta siya sa bahay ni Jiangling, siya ang naging unang mambabasa nito. Naramdaman niya na ito ay napakaganda, ngunit nais niyang i-post ito online upang malaman ang mga opinyon ng iba. Partikular na nagustuhan niya ang bahagi kung saan pagkatapos ng maraming taon, nagkataon na muling nagkita ang dalawang karakter sa isang ball. Magkahawak kamay silang sumayaw ng isang romantikong tango. Sa panahon ng mock exam, nagpaalam si Guming na magsumite ng kanyang papel, kalahating oras ng mas maaga at dali-daling umalis sa silid-aralan. Naramdaman ni Anzenzen na ang klase ay naging kakaiba kamakailan. Siya ay laging abala at hindi pumapasok sa night self-study class. Sa paghahanap ng resulta ng exam, binabati ni Anzenzen si Jiangling sa muling paglampas sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, si Kisho ay may malaking pag-unlad, umangat sa ika-negatibo 80 na ranggo. Ang klase ay mabilis na bumaba sa ika-negatibo 57 na ranggo. Sa 2024, si Old Jiang, matapos na hindi na makontak si Anzenzen, ay masipag na nagsulat ng isang nobela tungkol sa kanya. Nagising siya sa isang kakaibang silid at mayroon ding modelong orasan ni Anzenzen. Dali-dali siyang tumawag upang tumanggap ng mga order. Ngunit ang kanyang numero ng telepono ay nagbago sa isang financial company. Napatigil si Old Jiang nang makita niya ang nobelang isinulat niya. Nagulat siya nang matuklasan ang dalawang sinaunang aklat na may nakasulat na regalo mula kay Anzenzen. Hula niya na nagbago ang kanyang timeline. Biglang naaalala niya ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Anzenzen, buhay ka pa. Masayang hinanap ni Old Jiang ang kanyang telepono upang tawagan si Anzenzen. Gayunpaman, hindi pa rin niya ito makontak. Nagmadali siyang pumunta sa bahay ni Anzenzen. Sinabi ng katulong na ang may-ari ay nasa ibang bansa. Hinanap niya si Kisho at Kyukian, ngunit walang sinuman ang nakakakilala sa kanila. Nagpatuloy si Old Jiang sa paghahanap sa paaralan para kay Kyukian, na ngayon ay naging principal na. Tila alam niya na dadating siya upang makita siya. Ibinahagi ni Old Jiang na madalas niyang pinapangarap si Anzenzen kamakailan. Ang mga alaala ay bumalik na nagpapadama sa kanya na buhay pa ito. Naisip ni Kyukian na tama ang pakiramdam ni Old Jiang, ngunit wala na talaga si Anzenzen. Tinawag niya ang kanyang mga estudyante upang gawin ang kanilang ipinangako at baka biglang magpakita si Anzenzen. Sa 2012, gustong harapin ni Anzenzen ang kanyang mga problema sa pamilya. Tinanong niya ang kanyang ama kung hindi ba siya napapagod sa pag-arte. Naisip niya na dapat pag-usapan ng kanyang mga magulang ang diborsyo sa kanya dahil siya ay nasa sapat na edad na upang tanggapin ang isang hindi perpektong katotohanan. Sa halip na subukang ayusin ito, umaasa siya na makahanap ang kanyang mga magulang ng kanilang sariling kaligayahan. Nakipagkita si Old Jiang kay Kian upang magpaalam dahil pagkatapos na nangyari kay Anzenzen, hindi na niya ito maaaring saktan pa. Inamin ni Kian na mali ang kanyang pinili, na nagparamdam sa kanya na parang sinisira niya ang pamilya ng iba. Plano ni Old Jiang na hintayin na matapos ni Anzenzen ang kanyang college entrance exam bago sabihin sa kanya ang tungkol sa diborsyo ng kanyang mga mag-asawa. Ngunit hindi niya inaasahan. Naging seryoso ang lahat. Alam ni Kian na palaging nasa puso ni Ian si Anzenzen, kaya't naghinanakit siya. Sinikmura niya ang anak niya sa gift at nilagyan niya ng kung ano ang sapatos ni Zenzen. Hindi na niya maipagpatuloy ang pag-ibig na ito at ipinagpatuloy pa niya ang pagkakamali. Dinala niya ang kanyang tiyahin para sa follow-up na pagsusuri sa likod. Nakasalubong ni Jiangling si Guming na nagbabayad ng mga bayarin sa ospital para sa kanyang ina. Naalala niya na mahirap ang pamilya ni Guming, ngunit mayroon siyang maraming pera. Sa klase, narinig ni Jiangling si Anzenzen na nagtataka kung bakit wala ang kanilang class president. Sa gabi, naalala niya na nakakita siya ng mga flyer para sa paghahanda sa entrance exam sa kolehiyo sa bag ni Guming, nakapareho ng mga ipinamimigay sa restaurant ng tiyahin ni Jiangling. Ngunit magaling siya sa pag-aaral kaya nag-i-extra review pa siya. Bakit biglang bumagsak ang grades? Pumunta si Jiangling sa address na nakasulat sa flyer para magtanong tungkol sa pag-enroll sa review class, ngunit tumanggi ang receptionist dahil puno na sila. Nagkaroon si Jiangling ng ideya na kumuha ng isang taong magpapanggap na kanyang ama. Nang marinig ng receptionist na hindi nagkukulang sa pera ang pamilya niya, agad siyang inakyat para kausapin ang teacher in charge. Nagtataka si Jiangling, paano tinitiyak ng sentro na mapapabuti nila ang aking grades? Bakit sigurado ang guro na ibabalik ang pera kung hindi ako makakapasa sa entrance exam sa kolehiyo? Dahil mayroon silang grupo ng 5 tao na gumagawa ng mga mock exam na may 80% na rate ng paglabas sa aktwal na pagsusulit. Ngunit para makapasok sa espesyal na klase na ito, kailangan mong magbayad ng 300,000 yuan. Pag-alis ni Jiangling, hindi sinasadya niyang nakita si Kisho. Sinabi niya sa kanya na in-enroll siya ng kanyang ate sa review center na ito. Napakalaki ng improvement ni Kisho, at ito ay dahil sa mga mock exam na ginawa ng guro na halos kapareho ng mga nasa school. Sa isang evening exam, nahulog ni Kisho ang isang maliit na bakal. Pinulot ito ni Jiangling, ngunit nagdulot ito ng matinding sakit sa tainga ni Kisho. Tumakbo siya palabas at mabilis na ginamit ang bakal para kunin ang isang device sa kanyang tainga. Kinuwestiyon siya ni Jiangling, ito ba ang device na ginagamit mo para marinig ang mga sagot? Napilitang umamin si Kisho na binigyan siya ng wireless earpiece ng sentro. Bago ang pagsusulit, ipinapasa nila ang mga sagot sa huling 30 minuto. Narinig niya na pinalalawak ng sentro ang kanilang network sa lahat ng testing centers sa buong lungsod. Naghinala si Anzenzen na may iba pang kasangkot sa loob ng paaralan. Pero Zenzen, hindi natin ito kayang hawakan. Malapit na ang entrance exam sa kolehiyo, mag-aral na lang tayo ng mabuti. Kahit na pinigilan niya si Anzenzen na masangkot sa panganib, si Jiangling ay nag-imbestiga pa rin ng mag-isa. Nahulaan niya na si
si Guming ang namamahala sa testing center sa kanilang paaralan, ngunit maghahanap sila ng isang broadcasting point na sumasaklaw sa pinakamaraming testing centers. Sa huling klase, naiintindihan ni Teacher Liu ang kaba ng kanyang mga estudyante, ngunit naniniwala siya na gagawin ng lahat ang kanilang makakaya. Inutusan niya sila na i-adjust ang kanilang mindset sa huling 2 araw para harapin ang entrance exam sa kolehiyo. Sinabi niya na magkikita-kita sila muli sa Hunyo 7. Tulad ng dati, itinala niya ang sitwasyon ng mga estudyante sa isang dokumento. Nakatayo sa koridor, ayaw umalis ni Anzenzen sa lugar na ito. Tinanong niya si Jiang Ling kung may gusto siyang sabihin sa kanya, ngunit pinati lang siya nito ng good luck sa pagsusulit. Nalungkot si Anzenzen dahil baka ito na ang huling pagkakataon na magkikita sila. Naniniwala si Jiang Ling na mas mahalaga na malampasan ni Anzenzen ang entrance exam sa kolehiyo. Jiang Ling, magiging bahagi ka pa ba ng aking kinabukasan? Inisip ni Jiang Ling na isusulat niya ang lahat ng kanyang mga karanasan sa nakalipas na mga araw sa kanyang nobela. Nangako siya na personal niyang ibibigay kay Anzenzen kapag natapos na niya ito. Noong 2024, binasa ni Old Jiang ang manuskrito ng 2012 na nobela ni Jiang Ling at naalaala ang insidente ng pandaraya sa pagsusulit. Biglang tumawag si Guming para tanungin ang kaibigan niya kung bumalik na ang memorya nito. Kinuwestiyon ni Old Jiang, anong nangyari noong Hunyo 6, 2012? Buhay pa ba si Anzenzen? Inakala ni Guming na hindi pa naaalala ng kaibigan niya, kaya nag-schedule sila ng meeting sa rooftop ng Fuxing Building. Pagdating doon, pinilit ni Old Jiang na maging tapat siya. Sumang-ayon si Guming na tulungan si Old Jiang na maalala ang lahat. Lumabas na sa nakaraan, hindi naagapan ang sakit ng nanay ni Guming dahil sa kakulangan ng pera, at lumala ito sa stage 4 pancreatic cancer. Naglaho ang kanyang ama at sunod-sunod ang pagbabayad ng mga bayarin sa ospital. Hindi pinayagan ni Guming na maging walang silbi ang kanyang sarili, kaya't ginawa niya ang lahat. Sa araw na nangongolekta ng tuition fees, sinadya niyang alalayan si Anzenzen pabalik sa klase, pagkatapos ay sinamantala niya ang pagkakataong natutulog ito. Kinuha niya ang pera sa tuition at itinago ito sa isang basurahan sa isang lugar na walang gaanong tao. Ngunit hindi inaasahan ni Guming na mauwi si Anzenzen sa ganitong sitwasyon, kaya't ibinalik niya ang pera at naghanap ng ibang paraan. Nakatanggap si Guming ng alok mula sa training center at tinanggap ito para kumita ng pera. Sakto namang sinabi ng doktor na kailangan niyang maghanda ng 1,000,000 yuan para sa operasyon. Alam ni Guming na wala na siyang balikan, kaya't iminungkahi niya sa sentro na palawakin ang saklaw ng signal. Maingat niyang kinompute at natuklasan na ang Fuxing Building ay kayang sumaklaw sa lahat ng testing centers sa buong lungsod. Nagpasya siyang pumunta sa rooftop para magpadala ng mga sagot sa entrance exam sa kolehiyo sa lahat ng estudyanteng nagbayad, ngunit hindi niya inaasahan na masyadong mabilis ang investigasyon ni Jiang Ling. Hindi rin niya inaasahan na susundan pala siya ni Anzenzen. Nagmakaawa si Guming kay Jiang Ling na hayaan siyang kumita ng pera para iligtas ang kanyang ina. Alam ni Jiang Ling na malubha ang sakit ng ina ni Guming at nangako siyang tutulong siya sa paghahanap ng paraan. Ngunit naniniwala si Guming na walang sinumang makakatulong sa kanya. Biglang dumating si Anzenzen at tinanong kung ano ang pinag-uusapan nila. Sinabi ni Jiang Ling na nagpapasa si Guming ng mga sagot sa entrance exam sa kolehiyo. Hiniling ni Anzenzen kay Guming na huminto. Tiyak na tutulungan ng kanyang mga magulang ang pamilya nito. Napangisi si Guming dahil walang sinumang makakabawi sa pagkawasak ng kanyang pamilya. Bukod pa rito, siya mismo ang nagnakaw ng pera sa tuition. Guming, ang pandaraya ay isang krimen, sisirain ito ang buhay mo. Pero Zenzen, wasak na ang buhay ko. Mayroon akong ama na sugarol at isang ina na nasa death. Anzenzen, pagod na ako. Paalam. Nagmamadaling tumakbo si Anzenzen para hilahin si Guming, ngunit nawalan siya ng balanse at nahulog. Hindi nagawang hawakan ni Jiang Ling ang kanyang kamay at nakita na lang niya ang paglayo ni Anzenzen sa kanya magpakailanman. Binati ni Guming si Old Jiang na sinasabing tinapakan niya ang kanyang matalik na kaibigan para maging pinakasikat na manunulat sa lungsod. Hindi naniwala si Old Jiang dahil hindi pa siya nakatapos ng anumang nobela. Nagulat si Guming nang ibigay niya ang space-time phone. Old Jiang, oras na para magising ka at gawin ang dapat mong gawin. Naramdaman ni Old Jiang na nalulunod siya sa isang walang hanggang espasyo kung saan naghihintay si Anzenzen na iligtas siya. Mabilis na hinawakan ni Jiang Ling ang kamay ni Anzenzen. Sa pagkakataong ito, hindi na niya hahayaang umalis pa ito. Jiang Ling, lumabas na ang tunay na Jiang Ling ay isang sikat na manunulat at nasaksihan niya mismo ang aksidente ni Anzenzen. Kinuha niya ang mga manuskrito ng nobela na nakakalat sa daan na isinulat ni Anzenzen tungkol sa isang maganda ngunit malupit na kwento ng kabataan. Naramdaman ni Jiang Ling na bawat salita ay napakatotoo, tulad ng buhay ng mismong may akda. Ngunit ang ending ay ilang salita lamang, sa araw ng paghukom, babalik ang panahon. Sa publishing house, iminungkahi ni Jiang Ling sa direktor na i-print ang kakaibang nobelang ito. Malinaw na sinuri ng kwento ang sikolohiya ng isang high school girl, ngunit naniniwala ang direktor na hindi gusto ng mga mambabasa ngayon ang mga cold stories. Alam niya na mismong naranasan ng may akda ang paghihiwalay ng magulang at mental na pang-aapi sa paaralan. Ginugol pa niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay para lang pagalingin ang nakaraang iyon. Ngunit sa halip na maghiganti, binigyan niya ang kanyang sarili ng ending na mahuhulog mula sa mataas na lugar. Sinabi ni Jiang Ling na naaksidente lang siya. Nang bumisita siya kay Anzenzen sa ospital, narinig niya ang doktor na nagsasabing nasa vegetative state ito at mahirap nang magising. Maliban na lang kung napakalakas ng pagnanais nitong mabuhay. Nagkaroon si Jiang
Jiang Ling ng ideya na magsulat ng ibang ending para kay Anzenzen. Gumawa siya ng bagong karakter na unang nakilala siya sa ilalim ng wish tree. Normal lang ang pakiramdam ni Anzenzen. Hanggang sa lumipat siya sa klase, pareho pa kami ng pangalan ng lalaking tumawag kagabi. Unti-unti silang naging matalik na magkaibigan at nagbahaginan sila ng lahat. Kaya naman, palaging nasa tabi ni Jiang Ling si Anzenzen kapag kailangan niya ito at iniligtas pa niya ito mula sa kanyang kapalaran. Ngunit ang ending na iyon ay hindi pa rin nagawang gisingin si Anzenzen. Naniniwala si Yi Liu na karamihan sa mga pasyente na nasa koma ay hindi nakakatanggap ng impormasyon mula sa labas. Gayunpaman, ayaw sumuko ni Jiang Ling. Ipinagpatuloy niya ang pagsusulat ng panloob na pag-asa, umaasang ililigtas ni Anzenzen ang kanyang sarili. Simula noon, naranasan ni Anzenzen ang napakaraming matatamis na sandali kasama si Jiang Ling, ang mga kilig ng isang umuusbong na pag-ibig. Magdadala ba ito sa kanya ng pagnanais na mabuhay? Bukod sa pag-ibig, unti-unting naayos ni Anzenzen ang mga hindi pagkakaintindihan sa kanyang mga kaibigan. Masaya silang nagkasama-sama sa kanilang magagandang araw ng kabataan. Ngunit ang kontrabida na nagmamanipula sa lahat ng ito ay si Guming. Nahulog si Anzenzen dahil sinubukan niyang iligtas ito. Mabilis na tumakbo si Jiang Ling at hinawakan ang kamay niya. Biglang tumunog ang isang warning sound. Nagising si Anzenzen na parang himala. Nakita niya sa tabi ng kama ang isang nobelang pangkabataan. Sabi ni Yi Liu, isang kaibigan ang nagbigay nito kay Anzenzen. Naalala niya na sa araw na iyon, tinanggihan ng direktor ng publishing house ang kanyang nobela dahil napakadilim nito. Malungkot na itinapon ni Anzenzen ang lahat ng manuskrito sa ere. Biglang dumaan ang isang sasakyan at nabangga siya. Pagkatapos lumabas ni Anzenzen sa ospital, patuloy na binasa ni Anzenzen ang nobela. Naantig siya dahil kay Jiang Ling na laging naniniwala at nasa tabi niya. Jiang Ling, sino ka sa totoong buhay? Kinaumagahan, pumunta si Anzenzen sa paaralan at nakita niya ang isang taong kamukhang-kamukha ng nasa kanyang panaginip, ngunit hindi niya alam kung ang kwento at ang mga karakter ay totoo. Naglakad siya ng walang direksyon at hindi sinasadyang nakita niya ang isang pamilyar na anino. Hawak ng lalaki ang isang kamay na nagpapalipad ng ibon sa kalangitan at ang isa pang kamay na mahigpit na humahawak sa isang libro ng classical literature. Na-realize ni Anzenzen na ito ay si Jiang Ling sa nobela, ang taong nagligtas sa kanyang nawawasak na mundo. Jiang Ling, matagal-tagal na rin. Maging sa nakaraan o sa hinaharap, sa katotohanan o sa ilusyon, ang pagdating ni Jiang Ling. Tiyak na magbibigay kulay sa mundo ni Anzenzen. Sana, ipagpatuloy nila ang pagsulat ng isang masayang kwento.